In the world that we do, there we glad to be right. I want this see. For just on the home Jesus suffered to pardon, satisfy me. So I drink your rugged cross, till I bless I will cling to you again. And change the sun for I will live soon. To my home far away, where the peace will forever share. So I choose your mighty cross, till my trials I will cling to your hand and choose it someday forever. I will cling and exchange it someday forever. Amen. Ang salamat sa halayong bungtod nagbarog ang cross. Sabi sayo na lang nako kay wala ko kabaroon si title sa English. Okay na? Ito lang ano na lang ihatag kay Sister Elgin sa atong mensahe sa pulong sa kabuntagon. Sis Elgin. Okay, salamat kayo at itata. Maing buntag, maing hapon sa uban o dalay ko ng Diyos, no? Nga, kita nagtapok-tapok na sa yarong orasa. Before ta mag-asugod, mag-ampot ta. Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. We thank you for waking up in this morning, another day, another life. So another new beginning also for us to share to others how grateful and how mighty you are. So Lord, as I give a message, this is not mine but yours. Hope that this will give us that we can relate on this, that we can put it in our heart that how important your words and how meaningful your words to us. So help us, God, to understand on this, and this we ask in Jesus' name we pray, amen. Okay, once again, mayong buntag o mayong hapon sa uban, ngayon ni Pastor. So, magpanik dito ko, basta na si Pastor kay ano.
mahadlok ko nga masayo. So I know some of here kanang is kanang ganing kuan na jud kayo sa Bible, but I will just give you a story. So nga nakahatag jud nako og kanabang kanang realization nga unsa day ka importante ang instructions. So kita mahigala na jud ta even in sa ato ang mga buluhaton, sa ato ang mga sa pagkaon or unsa may atong ayuhon, there's always instructions sa mga sa ingredients, di ba? Nga ato jud siyang isunod kay para dili man siya perfect, at least nakuha jud nato ang ato ang kuan kay ni follow jud ta sa instructions. And when it comes to kuan sad no sa sakyanan, so when we repair or we assemble, or dili lang sakyanan kundi in an electronics or in a furniture, so if we follow instructions to assemble that, then we can then makuha nato ang ato ang makita jud nato kung unsa ang iyahang output, di ba? So instructions also even in diri sa ato ang organization, sa ato ang worldwide worship shop, we always have instructions kay kung dili man ganita nawa ta instructions diri sa ato ang online. So this is online, so there's always be a chaotic, no? So kung dili ta magnyutanan samok jud kay ang ato ang worldwide, dili ta magkasinabot, mawala ang blessing sa Ginoo. So ang akong kuan day jud ron, but before that magpasalamat jud ko, no? Kay ngano nag-ask ko nga unsay kantahon sa ako ang Paris, pero naalas akong nahuna nga gusto nako nga ang kantahon niya Old Rugged Cross, pero iya jud nakanta. So nakaingon ko nga kabalo siya sa unsay ako ang paborito. So salamat kayo pa sa mga special song, o sa nadungog sad nako sa about sa atong bulay-bulay is about contentment. So there is also a connection with this sa ako ang kanang story kay sa giingon pa ni Elder Megs nga we are called by God to be faithful. So we are called also to be contented in everything. So the story is about instructions. Sa time nga kung kabalo mo ni Nadab, si Nadab ug si Abihu. Naiupat ka anak si Aaron o kani si Abihu, si Nadab, si Mishael o si Elzaphan. We know that ang Israel was slave 400 years sa Egyptians. So unsa na kalisod, no? 400 years silang nag-suffer. 400 years silang nagkita nila nga kung unsa maghatag og offering sa ilahang ang mga Israelites sa ang mga Egyptians dito sa ilahang mga pagans, mga idols nila. So nakita dyan sa mga Israelites ang ilahang mga ipanghimo para lang i-bless nila, para lang i-praise nila ang ilahang mga tanang mga monuments, mga idols. And of that 400 years, so we are sa gibuhat ni Moses, kita na save ang Israelites. On that time, they are performing their first offering jud sa ato ang buhing Diyos. So they are very in a tabernacle, they are really very excited jud sa unsay may sa ilahang offering jud nga wala pa nila na experience pa kay tungod sa slave dito sa kanang mga Egyptians. So Aaron was the priest on that time. So he was ordained 7 days. He practiced, and then he was everything. Kung unsay
instruction jud sa Ginoo. So every detail jud ila jung gi-follow. Maskin within sa tabernacle kung unsay angay nilang asa nila ibutang, unsay ilang gamiton, ug unsaon nila unsay ilang i-offer. Inana sila kanabang precise jud sa ilahang sa instruction nga gihatag jud sa buhing ko. So kaninol very nakuan sa ko ba nga kung dili jud ta magkuan sa atong mo follow, no, there always be a consequence, there's always be a tragedy. So on that time, Aaron the priest was ordained 7 days, and on the 8 days nga ilang gihulat nga excited jud over 1 million Israelites jud ang excited jud ba nga makakita jud nila nga unsaon sa Ginoo pagdungog ang ilahang mga handom, mga prayers. But there's a tragedy happen because 2 of the sons of Aaron nagbuhat sila og lain nilang ilahang kaugalingong instructions. Everything was perfect, everything was prepared, but because of these 2 sons of Aaron, there's tragedy happened. Tungod kay wala man sila mo follow sa instructions, og ang ilahang pride. So ang kuan jud no kanang ni overstep sila ba, presumptuous, ni overstep sila sa instructions sa Ginoo. So kamo kita mga igala, no, I know nga nakuan sad nato ron nga lisod man jud nino nga kung mahatag kung dili jud ta mo follow instructions. I know humans are stubborn. Sometimes humans are stubborn, but sometimes also but I know some are also scared if they are not following instructions. So in the school, there's always instructions. In the hospitals, there's always, everywhere, there's always instruction. Pero ang gibuhat ani ni Aaron ang gibuhat ani ni Nadab og ni Abihu gika kuan jud kanabang gika kuan jud sa Ginoo ba kay ang Ginoo manggod iya jung gipakita jud niya ba, iya jung gisukod sa taniya kung unsa gyud ta ka faithful niya, kung unsa gyud ta ka makontento kung unsa may ihatag nato diri sa atoa. Tutungod ato nagbuhat-buhat man si Nadab og si Abihu og ilahang kaugalingon tungod sa ilahang pride sad. Tungod kay sila may makaingon ta nga anak man sila ni Aaron, so they are VIP, they can do whatever they want. But it causes a tragedy for over millions of people of Israel. So tungod ani sila man ang nagsulod dito sa tabernacle sa second after sa offering ni Aaron, sila na ang nisunod nga mosulod dito sa second how to say that one, sa sulod sa kwarto nga holy. But one thing happened because of not following instructions. In just a second, namatay silang duha. Gisunog sila sa Ginoo nga gamit gihapon ang katong kalayo nga offering nga gihatag ni Aaron. So ana ba mga kaigsunan, inaana ka very delicate ang atong buhing Dios. Ug ang kalisod pa jud ato mga kaigsunan, tungod kay in Leviticus 10
chapter 3, by those, ang gisulti si Ginoo, by those who come near me, I must be regarded as holy, and before all the people, I must be glorified. So on that time, siya aron sakit jud kay palumdumon niya no, ang iyang duha ka anak na sunog. Pero, dili siya pwedeng magluksa. Kay tungod kanang na-ordain pa siya. Tungod kay they are offering something to the Lord. So sakit jud kayo as a parent kandi jud siya pwedeng magluksa. Ang iya jung ipakita nga wala siya matando kay unahon jud niya ang ato ang buhing Dios. So inana mga kay usa lang katanok ito kung kita as human lang kasakit jud nga atong mga kung usa sa atong pamilya mamatay unya dili ta angay magluksa, di ta pwedeng magpakita nga muhilak, di ta pwedeng magpakita nga kanabang nga nasakitan ta kay tungod si Aaron manggod is a priest, and everybody, all the Israelites, over 1 million Israelites ang ang kanabang nag-depend nila ba nga gipakita jud nila nga giuna jud nila ang buhing Dios, ang atong Ginoo. So ang kuwaran ni mga higala no nga lisod jud ay kung especially na nga about sa Ginoo kung dili ta pa-follow sa instructions. I know commandments cannot really makakuha niya kung mo follow ta sa instructions maato na ta sa langit. So it's not really that kundili kung unsay ato ang dili jud sa ato ang kasing-kasing kung unsa ka how to say that word kung diha jud makita sa Ginoo pa kung unsa ang imong kasing-kasing, kung unsa ka ka-faithful niya, kung unsa ka ka-kontento niya. Kay kung if you will go beyond the instructions, there's always be tragedy. There's always be consequences. So, kung ato yung ipakita jud no sa ato ang as a human nga naagi kaning atong kanibang pride nato. So mas makuha jud ang Ginoo kanapang maguol jud ang Ginoo. So hope nga kaning ako ang short story about Nadab and Abihu maka-learn sa ato ang mga kaigsuonan. We can kung unsa man gisulti sa ato ang gobyerno no nga one of the senates nga we can bend the law. We can bend the law but we cannot really but there's always be chaos that will follow. Sa ato asang Ginoo sa iya pang gisulti that if you love me, keep my commandment. So mao na instruction sa atong Ginoo. So kung unsa man ang ato ang before ta mo buhat ug unsa may dili angay dito sa Ginoo, we have to think 7 times 7. Kung kini angay ba ni, makasakit ba ni, makahatag ba ni disgrasya, unsa kay kanang kuan ani sa future, unsa kay kanang mahitabo ani in the future kung kani buhaton nato. So instructions mga kaigsunan is very important. So hope nga kani ako ang short story as well as a short message about Nadab and Abihu can help us to learn that instructions is important in our lives, especially we can see that if we follow instructions of the Lord, the Lord will hear our prayers, the Lord will hear what is inside our heart, because the Lord can see that how faithful we are to Him. Salamat kayo, o hope that everyone was blessed with the story.
of Nadab and Abihu. God bless everyone, and back to the presider. Amen. Eh, Amen. Thank you sa mensahe, no? Salamat kayo, Sister Elgin, sa mensahe, no? Atog na paminawa, no? How to be contented. So,